Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is March 18, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Tongpo compound sa may barangay Marulas sa Valenzuela po yan at dadalhin po natin sa may DV Mall sa may Divisoria Monumento Rizal Avenue Extension, Barangay 71, Grace Park West, Caloocan City. DB Mall Divisoria sa Monumento pala, sa may Rizal Avenue Extension, Barangay 71, Grace Park West, Caloocan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sa kasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, wala pong kinalaman ng channel ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin itong ating susunod na mission. Ayan, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick-up area. Hindi pwedeng dead pa. Okay. Question ko po dito is, kung pwede niya bang gamitin as argument, parang you know what, if I wanted to tarnish your reputation, then dapat po from the get-go, pinost ko na yan publicly. But no, I tried reaching out to proper channels to tell you na may ganitong errors and para po maayos ninyo, wala ko natanggap. Yes, Parang, partner. Magandang punto yan. Kasi nga, yung intention hindi naman nababasa yung isip. Walang makakabasa ng isipan natin. Pero yung ating mga overt acts, writing a letter, yan yung konteksto kung bakit ka napilitang ilabas sa ibang channels, in this case social media channels or platforms, hindi ba? ako, as a journalist, lagi akong nalalagay sa alanganin sa ganyang mga bagay-bagay whenever I do my report. Diba? So talagang very careful kami sa ganyang part na we ask for documents, we ask for on-record sources. Yes, partner. To, diba, to verify information bago namin ilabas. Correct. So napaka-tedious ng trabaho ito. Yung 3 minutes na nakikita po ninyo sa TV na pinroduce namin balita is 8 hours of news gathering, diba? And verifying reports and double checking, triple checking bago namin ilabas. So I hope magkaroon ng protection ng journalists ng mga ganitong klase. Actually, meron ka namang constitutional protection bilang kumbaga isang mamamahayag. Pero yun nga ang sinasabi natin, kahit na meron kang ganyang protection, hindi pa rin absolute ang iyong karapatan. Kung yung sinabi, kahit yan ay kumbaga, pwede sa isang konteksto maging privilege or protected speech, isa itong kumbaga defamatory or libelous statement sa limitasyon sa iyong freedom of expression, freedom of the press, or even yung redress of grievances sa gobyerno. Kasi nga, hindi naman pwede na walang bahala o wala kang pake doon sa mga masasaktan, doon sa mga reputasyon na masisira, o kaya doon sa mabuti or malinis na pangalan ng mga nagsisilbi sa pamahalaan. Oo. Again, yung facts talaga. Doon Correct. lang hindi ka dapat tatawid beyond that. Yes, When you partner. do your stories, kailangan talaga i-base sa facts na kaya mong panindigan. Siguro, maganda na pag-usapan natin Yes. sa partner. Kasi marami nagtataka, ano ba naman yan? Yung suspect, geto na ginawa, binublur nyo pa. Hindi Okay. nyo pagpinzalo yung pangalan, nanihila nyo. Ito po kasi yung batas eh. There are laws that we have to follow. Correct. Meron pong karapatan ng mga Correct. suspect. May mga ganitong issues na Maganda na banggit mo yan. Na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Louie, makinig ka Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. So hindi yan natuloy sapagkat marami pa rin kasing pasabay. Alam na naman nila na bawal ang mga pets. Siyempre inaano natin yung mga health issue naman sa atin po kasi hindi kasi tayo pwede sa mga animals sa balahibo mag-hatching tayo na mag-hatching at hindi lang tayo ang may problema dyan. Paano yung mga susunod na sasakay, di ba? Yan, meron pa rin talagang ganun. Dapat sana maging aware sila sa ganyan.
Dalhin nila, wala problema, dalhin nila yung mga alaga nila, pero dapat sa sarili nilang sasakyan sana. Pero pag ganyan public, para sa akin lang ha, para sa akin lang, para pagka ganitong public utility vehicles, dapat ano, pagbawal. Kasi hindi naman lahat ayos ang kalusugan dapat ipagbawal. Walang problema kung sarili nila yung sasakyan, okay, walang problema, hindi nakakaperwisyo sila lang. Pero pagka i-public lang, actually maraming maraming against dyan sa pagsasakay-sakay sa bus, pagsakay-sakay sa jeep, pagdala-dala sa mall, maraming against dyan, hindi lang nagsasalita. Pero hindi naman kanila ang mall hindi kanila ang jeep, hindi kanila ang bus. Nakikisakay din lang sila, nakikipunta lang din sila sa may mall. Actually, meron pa nga restaurant may nakita ko, pati aso nakaupo. Nang yun? Para sa akin, hindi po nararapat. Para sa akin lang po sariling opinion ko lang po yan. Okay po, so yan. Maraming salamat po. God bless. Paalam po.